Mura, malasa, at sulit na sulit. Kanin pa lang, sold ka na. Mga kanegosyo, mukbang tayo. Mabibili ang mga ito sa isang food truck na nakaparada rito sa San Juan. Malaki yung servings namin at ito yung binabalik-balikan. So, pang-sharing talaga siya. Para kang nagmumukbang kahit nasa bahay ka lang or tambay with friends. Ang konseptong ito, naisip ng mag-asawang sina Jover at Clau. Ang kinikita nila kada buwan, 6 digits lang naman. O ha, busog na ang tiyan, busog pa ang bulsa. Hango ang pangalan ng kainan na ito sa mukbang videos kung saan katakam-takam ang maraming pagkain na pinapakita. Kaya ang serving sa bawat order sa kanila, abay dinamihan din. Patok sa masa ang kanilang fried rice na mabibili mula 99 pesos lang. Ang pinakapaborito raw ng lahat, itong adobo fried rice. Igigisa muna ang sibuyas at bawang. Lalagyan ito ng kanilang signature adobo sauce. Ihahalo ang kanin. Dadagdagan ng kangkong, karneng baboy at garnish. Nako, ito po mga kanegosyo. Dito ako sa San Juan, sa isang kantong matao. Ang ganda ng kanilang truck, oh. Unique. Parang feeling ko nasa abroad ako. Ito yung ilan lang sa mga choices nila. At ang napansin ko dito, sa serving nila malaki. Pero affordable ang presyo. At alam mo, hindi tinipid. Tingnan mo naman itong kanyang liempo. Isang tipa haba. Ano ba yan? Tapos meron pa siyang egg. Pag may na kayo kumain, dalawa na kayong kakain nito, di ba? O, yeah, dami yung ulam, di ba? Mura, malasa, at sulit na sulit. Kanin pa lang, sold ka na. Mga kanegosyo, mukbang tayo. Mabibili ang mga ito sa isang food truck na nakaparada rito sa San Juan. Hango ang pangalan ng kainan na ito sa mukbang videos kung saan katakam-takam ang maraming pagkain na pinapakita. Kaya ang serving sa bawat order sa kanila, abay dinamihan din. Tama na muna sa Ebas. Simulan na natin ang mukbang. Mukbang mo na yung liempo. Ang haba at malambot. Oh, ha? Isang kurot, tanggal agad. Ay, ang sarap. Malasa. Para adobo to. Mga to. Bawal sa mga nagda-diet to. Oh. Kasi lahat masarap. Kimchi rice. Ayan. Kimchi nga. Manghang. Siomay niya talagang laman. In fairness, walang maalat. Ang sarap. Basta malinamnam siya lahat. Tama yung lasa niya. Meron din silang chicken wings. Luto-luto, oh. Nanunuot yung lasa. Pero ang naging paborito ko, itong kanilang burger. Parang yung mga mamahaling burger ano sa US. Ang ganda-ganda ng presentation. Nakakatakam kainin. 99 lang. Wah! Grabe! Saka talaga yung karne niya, oh. Totoo yung karne niya. Nitong 2025 lang pumarada ang truck ng Mukbox dito sa San Juan. Dati ay hapon pa talaga sila nagbubukas, pero ngayon, bukas na sila ng alas 10 ng umaga dahil hinahanap-hanap na raw sila ng customer. Ako po in charge ako sa finance, saka sa overall na operations. Ako yung nag-craft ng recipe. Pagka sobrang dami nilang tao, may tawag nga kami doon, may tawag kami apocalypse. Siyempre, goosebumps. Siyempre, sobrang saya namin kasi manifestation yun ng ng nagustuhan nila, ng komportable sila na dito sila kakain, dito sila babalik. Prioridad daw nila ang kalidad ng kanilang mga produkto, pero dapat affordable price pa rin. With the price, talaga medyo maliit lang yung tubo eh. Kaya talagang pinipilit din namin na makapag-market kami sa mga tao, makapag-promote kami nung sinaserve namin na food para at least makover yung operational expense namin. Umabot sa 400,000 pesos ang puhunan na nilabas nila para sa customization ng food truck. Pero unti-unti na rin daw nila itong nababawi, salamat na lang sa pwesto kung saan sila pumarada. Bukod sa social media, may mas naging effective pa raw silang marketing strategy. Ang pinaka-effective talaga is yung word of mouth. Kasi talagang yung mga ibang pumupunta dito is dati isa lang siya.
Pagbalik nga, 2 na sila. At sa susunod, isang buong pamilya na sila. Minsan nga nagsiset up pa sila ng isang long table. Masaya raw sila sa naisip nilang konsepto ng negosyo. I think strategic talaga yung magkakaroon ng food truck. Hindi ka na mag-rent ng mismong place at mag-renovate. So, if you plan to transfer man, hindi ka na ulit magdo-double gastos pa, di ba? Sa ganitong klase ng negosyo, may mga permit pa rin na kailangang ayusin. The typical business permits na kailangan, like yung DTI, mayor's permit, barangay permit, then fire, sanitary, and health. So, just the same with other businesses lang naman din. Ang isa raw dahilan sa kanilang pag-success, ang tiwala nila sa isa't isa. Never kaming nagkaroon ng issue sa pera. Kung sinong nangangailangan, kung sino meron, siya yung tutulong, isa mo nang sasalo. Ang hugot pa nila sa pagsusumikap, ang sinisimulang pamilya. Gusto rin nila makapagbigay oportunidad sa ibang tao, katulad ng kanilang tagalutong si Epip na may kapansanan sa pandinig at pagsasalita. Although meron na namang parang programs para sa PWD here, di ba? Pero hindi pa rin ganun kadali for them para makapaghanap ng trabaho. So, yung mga kakilala namin na talagang nahihirapan din maghanap ng work, yun yung mostly yung kinukuha din namin. The more, the merrier. Hindi lang sa pagkain na imumukbang, pati rin sa kasamang tutupad ng pinakamimithing negosyo.